guys! Kumusta ang lahat at welcome back dito sa aking channel sa Charlotte Vlog. Sa hindi nakakilala sa akin, dito pala ako ngayon sa Kuwait at dito ako nagtatrabaho ngayon. Magsisend pala ako ng pera guys, sa GCash ko ilalagay, tapos itatransfer ko na naman siya sa GCash doon sa Pinas para madali lang siyang makuha. Guys, let's go, samahan niyo ako, magsisend ako ng pera. Sobrang init. Grabe. Hi, babe. 20 دينار ونص. مع التحويل ها؟ لا بدون عقود. دينارين؟ Dito talaga ako nagpapadala ng pera guys. Tapos hinuhulog ko lang siya by GCash kasi sinisend ko lang din sa pamilya ko, GCash to GCash. At madali lang kasi pag sa GCash mo siya ihuhulog, kukunin lang nila ang number mo sa GCash, tapos yung pangalan, ibibigay mo lang yung ID, tapos sa susunod naman, ang pag maghulog ka, ipakita mo lang yung ID, tapos sasabihin mo kung GCash pa rin ba, at makikita na agad yung number mo na nakaregister dito sa GCash. Dala na sa charge sa GCash. كان وصل الكويسي هاي دولة هاي بالله عليك هاي دولة Dito sa Hawali, dito ako nagpapadala. Grabe talagang init ngayon guys. Alas 9. Pero grabe na, sobrang init. Ang ginagamit ko palang bank transfer guys is number 1 is GCash. Ang GCash kasi madali lang din siya. Tapos number 2 ang bank account. Yung bank account guys is ginagamit ko OFW bank. Kumbaga sa Pinas Land Bank yan. So matagal ko na din gamit yung OFW bank. Mga 5 years na din. Pag nagsisend ako ng pera, halimbawa yung sahod ko, si sir na mag-transfer doon sa bank account ko. Tapos, pag nasa bank account ko na, tinatransfer ko na din siya sa GCash ko. Sa bank account ko guys, sa OFW bank, madali lang din siya. I-install mo lang yan. Tapos, mag-fill up ka doon. Tapos, pag okay na, approve na yon, pwede mo na siyang malagyan ng pera kahit magkano. Tapos, magagamit mo din naman yan pag uwi mo sa Pinas. Pwede mo ring makuha ang ATM. Tapos pag may laman na yung bank account mo sa OFW bank, madali lang siya, i-login mo lang yung password mo. Tapos pag ma-open na siya, maghanap ka lang ng hanapin mo lang kung saan mo siya i-send. Halimbawa, i-send mo siya sa GCash o hanapin mo lang siya sa GCash kasi marami naman siyang option kung saan mo siya i-send. Tapos, ang GCash naman kasi madali lang talaga sa GCash. Kasi pag nag-send ka na sa GCash, seconds lang siya, papasok na agad sa account mo. So, madali mo nang i-transfer sa Pinas kung sakaling gusto mo na siyang i-GCash to GCash. Tapos, pag nasa GCash ko naman, same lang din naman ang bayad. Tapos, ako doon kasi talaga ako nagpapahulog. Kaya, may discount na ako doon. So, kahit magkano ang ipapahulog ko, lang siya, half KD lang ang charge sa akin. Minsan, 1. Tapos pag nasa GCash na, ang bilis lang niya guys, lang siya. Minutes lang, pasok na. Seconds lang, pasok na siya sa GCash ko. Tapos, kaya yun, pag nagpapadala ako sa Pinas, bali GCash to GCash na lang ako kasi madali lang.
Bank account ko guys, ang ginagamit ko talaga is OFW Bank. Matagal na yon, 5 years ko nang ginagamit yan. Tapos pag nag-transfer naman si sir doon, tinatransfer ko na lang din siya sa GCash. Kasi pag na-transfer na siya sa GCash, wala na siyang deduction. Tapos pag si sir naman nag-transfer sa akin sa bank account ko, same lang din kahit magkanong halaga ang ibibigay mo, itatransfer mo, same lang din 1/2 KD or 1 KD sa kanya kasi may discount. So kahit magkano ang ipa-transfer ko sa sa bank account. Tapos pag nagpapadala naman ako, halimbawa kulangan or halimbawa may bibigyan ako. So nagpapahulog ako sa GCash. Kasi ang GCash kasi mabilis lang siya guys. Mga minuto lang mapasok na agad sa GCash ko. So ayan lang guys. Kita ko lang sa inyo kung paano ako mag-send ng pera or paano ako mag-transfer ng pera, anong gamit ko. So, I hope guys na makatulong ako sa inyo sa iba na hindi pa alam kung paano mag-transfer or nahihirapan. So, ayan lang guys. Thank you for watching guys. Sana naman huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment kung meron kayong gustong itanong. So, don't forget to share also guys. Thank you.